Inirekomenda na ng National Price Coordinating Council na magdeklara ang Agriculture Department ng Food Security Emergency sa bigas. Sa tulong nito, maaaring ilabas ang tonel-toneladang buffer stock ng NFA para ibaba ang presyo sa merkado. Saksi, si Bernadette Reyes. Sinubukan ng DTI na pakiusapan ng mga manufacturer pero hindi na mapipigilan ang taas presyo sa 63 produkto sa Pebrero. Kabilang dito ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at baterya. Nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. Kailangan din nilang kumita. Yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawala ng trabaho. Ayon sa Department of Trade and Industry, 63 mga produkto ang magtataas ang presyo pagsapit ng Pebrero. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is just very minimal. Maglalabas ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero. Kanina nag-ikot ang DTI at Agriculture Department sa mga pamilihan sa Pasig. Stable naman daw ang presyo ng bigas. Medyo bumaba po sila. Dating 58, naging 53. 5 pesos po ang binaba nila. Halimbawa po makakuha po sila ng mababa din po ang benta. Bukas sinibenta na sa presyong 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos na 25% broken rice sa ilalim ng Rice for All program ng DA. Sa Lunes naman ipatutupad ang 58 pesos per kilo na maximum SRP para sa 5% broken imported rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pwede pa raw itong pababain sa mga susunod na linggo batay sa assessment nila. Just to clarify, the violation of the price ceiling is 5,000 to 1 million pesos. Fine. Penalty. Isa pang tinitingnan ang paglalabas ng 300,000 metric tons na buffer stock ng NFA rice sa merkado para bumaba ang presyo. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon. Bagay na magagawa ng NFA kung magdedeklara ang DA ng food security emergency sa bigas. Batay sa inamyendahang rice tarification law, pwede yang gawin kapag may kakulangan sa supply o pambihirang pagtaas ng presyo. Inirekomenda na ito ng National Price Coordinating Council. Ipapalit sa buffer stock ang locally produced rice para suportahan ang mga magsasakang Pilipino. Once it comes to my table, the chances is we will declare para ma-release namin yung stocks ng NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.